Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful the ye nations rise, join the triumph of the skies. Para sa inyo, ano ang Pasko? Parang araw ng mga bata. Para po sa akin magkakasama po kami buong magkakapamilya, mag-anak. Pagmamahalan. Pagmamahalan? Bibigayan. Para po ang pamilya. Bibigayan. Pagbibigayan? Pagmamahalan? Regalo? Pagpapatawaran? Kasama ng mga Pagsasama-sama ng pamilya? Parang pagdating ni Christ. Yung pala ng panganak. Yun, banding. Okay. Yung kapanganakan ni Christ. Okay. Ito, tanong ko sa inyo, sino ba ang main character ng Pasko sa tingin nyo? Jesus Christ. Pero mukhang dun sa mga binigay niyong dahilan, mukhang wala si Jesus Christ dun ah. Kasi nasa ano po siya? Ano po, kasi pagka nagmahalan kayo. Kasama na po. Sino po ba yung nagpupukpok ng pagmamahalan? Okay. Nandun na siya sa likod natin. Or na siya sa presence. Yun yung presence na niya yung pagmamahal. Okay. Gusto ko malaman, ano ba intindihin nyo kung bakit kailangang bumaba si Christ dito? Bakit kailangan siya ipanganak sa mundo na to? Parang siya yung savior. Savior? Okay. Savior nino? Mga tao. Okay, para iligtas tayo sa mga kasalanan. Di ba sinabi nga na si Jesus Christ yung magtutubos natin sa kasalanan? Okay. Bakit ba tayo kailangang i-save? Kasi parang ang dami nating ginagawang kasalanan na hindi natin alam. Kung hindi tayo isa-save, ano mangyayari sa atin? War, gulo-gulo, ano. Ano ang ibig sabihin pagka hindi kanya natubos yung kasalanan mo? Anong mangyayari sa'yo? Pupunta ka sa hell. Kasi Sa anong parusa ang mararanasan natin? Saan? Kamatayan, mamamatay lang ba tayo tapos na? Punta sa impyerno. Okay, tatanungin ko kayo. Kayo ba ay naligtas na ng Diyos? Yung mga kasalanan nyo ba, masasabi nyong pinagsisihan nyo na, okay, at nanampalataya na kay Jesus? ako nung siguro elementary or high school, yung pag-iisip ko, nakilala ko si Lord. Doon ako nagsimulang mananampalataya sa kanya. Eh yung pagsisisi na part, Pinagsisihan ko yung mga kasalanan ko, pero ngayon, habang nabubuhay ako, nadadagdagan niya. Kasi di naman po talaga natin maiiwasan yung tukso or yung kasalanan. eto, tatanungin kita. Hindi ba tamang sabihin na pagka isang bagay, paulit-ulit mo pa rin ginagawa, isang pruweba yon na hindi mo pa talaga pinagsisihan? Okay, sige, subukan natin na kung talagang pinagsisihan nyo na mga kasalanan ninyo, ha? Okay, saan kaya kayo pupunta pag namatay kayo? Langit? Tignan natin, ha, kung talagang sa langit, ha? May mga tanong ako, sagutin nyo, ha? So sa tingin nyo sa heaven kayo pupunta? Okay, pwede ko bang i-test kung talagang sa heaven kayo? Meron lang ako mga tanong, sagutin nyo. Okay, first question. Nakapagsinungaling na ba kayo? Apo. So anong tawag sa inyo kung nakapagsinungaling na kayo? Liar. Kailan kayo huling nagsinungaling? Kanina lang. Kanina lang? Okay, nakapagsinungaling na ba kayo? Okay, kung nakapagsinungaling na kayo, ng tawag sa inyo? Nakapagnakaw na ba kayo kahit ng pinag-usapan kasing lit na isang candy may-ari pa kapatid nyo? Okay, nung tawag sa inyo kung nagawa nyo na yon? Magnanakaw. Apo. So anong tawag sa inyo kung nagawa nyo na yon? Magnanakaw. Kailan kayo huling kumuha na isang bagay na hindi sa inyo? Kahit ng pinag-uusapan kasing lit na isang candy may-ari pa kapatid nyo? Kanina lang din po. Kanina lang din. Pakinggan nyo to, ha. Inutos sa atin ng Diyos na igalang natin ang ating mga magulang. Masasabi nyo ba na sa buong buhay ninyo wala kayong ginawa para hindi igalangan yung mga magulang? As in, lahat ng inutos nila sinunod ninyo nang masayang-masaya kayo na sumusunod kayo sa mga magulang nyo. Okay? Pero meron ng hindi. So ibig sabihin, mga naging rebelde rin tayo mga anak. Sabi ni Jesus na nandito siya,
Tumingin pa lang tayo sa isang tao na may pagnanasa sa isip natin, katumbas na ng adultery yon sa harapan niya. Okay, kailan yung huling ginawa na tumingin na may pagnanasa sa isang tao? Ano na lang po. Araw-araw. Masasabi niyo ba sa buong buhay ninyo hindi niyo nagawang tumingin na may pagnanasa sa isang tao? So anong tawag sa inyo sa harapan ng Diyos? Adulterer tayo. Okay, alam niyo tong oras na to, inamin niyo na kay sinungaling, magnanakaw, mga rebelde pang anak. Alam niyo ba, inamin niyo na 3 sa 10 utos ng Diyos, nilabag niyo na. Alam niyo, inamin niyo ngayon itong oras na to, na kayo'y sinungaling, magnanakaw, adulterer pa sa puso niyo. Alam niyo ba, 3 pa lang yan sa 10 utos ng Diyos, meron pang 7. Okay, pwede ba natin sabihin na mukhang hindi pa kayo tunay na nagsisisi sa lahat ng kasalanan natin? Kasi, meron tayong konsepto na pag nag-sorry tayo, okay na. Pero, di ba hindi naman tunay na pagsasorry ang isang pagsasorry mo kung binabalak mo pa rin ulit-ulitin? Paano kaya? Wag naman mangyari ngayon. Bigla kayo namatay, pumarap kayo sa Diyos para hatulan niya, at ang pinagbasihan niya ng paghatol niya sa inyo ay yung 10 utos niya. Ano kaya ang hatol niya sa inyo? May sala o walang sala? Sala. Okay, dahil sa guilty kayo, saan kaya kayo dapat dalhin ng Diyos? Langit o impyerno? Impyerno. Langit pa rin? Bakit langit pa rin? Ha? Bakit langit pa rin? Ba't sa tingin mo langit pa rin? Kasi po Ha? ginawa pa rin po kami ng Diyos. Okay, dahil sa ginawa kayo ng Diyos, kahit na binastos natin siya sa paglabag ng utos niya, sa langit pa rin tayo? Ha? Marunong siyang magpatawad. Okay? Sa tingin nyo ba, pinapatawad tayo ng Diyos ng basta-basta lang? Okay, kunyari, nasa tunay kayong korte, nagnakaw kayo sa korte na patunayan na may sala nga kayo, at sabi makukulong kayo dahil doon. Bigyan kayo ng pagkakataon magsalita, tapos sabi nyo, Judge, inaamin ko, ginawa ko yan, pero pwede ba patawanin mo na lang ako? Sa tingin nyo, babawiin ng judge yung kanyang parusa dahil sa hiningin yung patawarin siya, kayo? Hindi, di ba? Alam nyo, ganun din sa korte ng Diyos eh. Mas stricto nga ang Diyos pagdating sa paggawa natin ng kasalanan. Okay? Sabi niya, pagsisinungaling, sabi niya, hindi niya hayaang makalampas ang pagsisinungaling na hindi naparusahan. Sabi ng Biblia yon. Pero yun ang sinabi ng Biblia dahil ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan saan? Sa impyerno. Meron pa isang verse, mas malinaw. Revelations 21:8, ito sinabi, lahat ng sinungaling may lugar sa dagat-dagatang apoy. Inamin niyo yung kanina na kanina lang, no, pag sinungaling kayo. Okay? Ang dahilan kung bakit tayo pupunta doon pag namatay tayo dahil sa may kasalanan tayo laban sa Diyos na sabi niya kailangan nating pagbayaran. So, malaking problema natin, di ba? Dahil naintindihan nyo sana ngayong oras na to na pag bigla kayo namatay, pagbukas ng mga mata ninyo, sa impyerno na kayo. Yun ang sinabi ng Biblia at yun ang realidad na na-realize nyo ngayon. Dapat nyo maintindihan, ang Diyos, kaya nyo natatawag na mapagpatawad, ay dahil sa may ginawa siyang paraan ng pagbabayad. Ang reason kung bakit bumaba si Jesus dito, pinanganak, para gumawa siya ng pambayad sa kasalanan natin. Para tayo na nagkasala, meron tayong paraan na hindi na mapunta sa impyerno sa pamagitan ng ginawa niya. Anong nangyari kay Jesus nung napako sa krus? Namatay siya, di ba? Ano ang kabayaran daw ng kasalanan natin? Kamatayan. Kaya yung kamatayan niya sa krus, bayad sa kasalanan natin yun. Naintindihan niyo ba? Kaya ipinanganak si Jesus, ang dahilan, hindi para magkaroon tayo ng araw ng Pasko na isa-celebrate. Ang dahilan kung bakit ipinanganak si Jesus ay para pagkaraan ng 33 years, siyang magbayad sa kasalanan natin para pwede na tayong mapatawad ng Diyos. Actually, we celebrate it dahil sa yun yung araw na yung pambayad sa kasalanan natin ipinadala. Wala siyang kasalanan. Tapos Diyos pa siya ng mundo na to, siya pa ang may likha ng lahat. Wala siyang responsibilidad na natulungan tayo, pero yun ang ginawa niya nung namatay siya sa krus.
Kaya niya hinayaan na maparusahan siya doon kahit na wala siyang kasalanan para tayo naman yung mga may kasalanan magkaroon na ng kabayaran ng kasalanan natin dahil siya na walang kasalanan namatay para sa atin. Ngayon, dalawa na lang hinihingi niyang gawin ninyo para makabenepisyo kayo sa sakripisyo niya. Una, pagsisihan niyo ng tunay yung kasalanan ninyo. Kung dati, tinatawa-tawanan niyo lang kung nakagawa kayo ng kasalanan, ang gusto ng Diyos, magbago na yung inyong pananaw sa kasalanan. Meron tayong kahihiyan na nagawa natin yon, meron tayong pagkamuhi sa kasalanan, kaya ang gusto natin, umiwas na doon. Inaamin natin sa Diyos na naging marumi tayo sa harapan niya, hinihingi natin ang kapatawaran niya, at sa puso natin, pinapakita natin na gusto na nating umiwas. Pangalawang hinihingi niya, gusto niya manampalataya kayo, maniwala kayo, na yung ginawa ni Jesus sa krus, nung namatay siya doon, yun yung bayad sa kasalanan ninyo. Na kung kayo kukunin nyo, hingin nyo sa Kanya na maging parte kayo dun sa benepisyo ng ginawa niya. Kaya hingin yung tulong niya na iligtas mo ko dahil ikaw lang makapagligtas sa akin. Hindi ang relihiyon ko dahil hindi naman na pa ako sa krusyon. Hindi yung mga mabuti kong ginawa dahil kahit na ano pang mabuti kong ginawa, meron na akong nagawang kasalanan na dapat maparusahan. Hingin niyo yung tulong niya na siyang magligtas sa inyo. Pananampalataya yun. Ano yung dalawa? Pagsisisi ng tunay sa kasalanan at pananampalataya na si Jesus lang makapagligtas sa inyo. Ito ang pangako ng Diyos. Pag ginawa daw natin yung dalawang bagay na yan, sabi ng John 3:16, sabi niya, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak, si Jesus, na kung sino man ang sa kanya ang manampalataya, maniwala na siya lang makakapagligtas sa inyo. Hindi na raw mapapahamak, hindi na pupunta sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Prueba na kaya niyang gawin yon? Ano nangyari kay Jesus after 3 days niya mamatay? Nabuhay siya. Kung kaya niya nga buhayin na sarili niya, tayo pa hindi niya kayang buhayin. The only way na magkakaroon ng tunay na kahulugan ng Pasko sa inyo kung matatanggap niyo ang benepisyo nung sakripisyo ni Jesus. Okay, huling tanong ko sa inyo. Mahal niyo ba sarili ninyo? Okay, kung tunay niyo mahal ang sarili ninyo, sana naintindihan niyo itong oras na to, may malaki kayong problema. Ano yon? Dahil sa kasalanan niyo laban sa Diyos, pag bigla kayo namatay, dire-diretso kayo sa impyerno. Pero binahagi ko sa inyo kung anong ginawa ni Jesus at anong dalawang bagay ang hinihingi niyang kapalit para yun na ang bayad sa kasalanan niyo. Pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya na wala nang ibang makapagligtas sa inyo kundi siya lang. Okay, kung tunay niyo mahal ang sarili niyo, sana naintindihan niyo itong oras na to, may malaki kayong problema. Ano yon? Dahil sa kasalanan nyo laban sa isang banal na Diyos, pag bigla kayo namatay itong oras na to, dire-diretso kayo sa impyerno. Kakakilabot, diba? Pero yun ang totoo. Kung ako nasa kalagayan nyo, tunay ko mahal ang sarili ko, etong gagawin ko. Sisiguraduhin ko hindi matatapos tong araw na to na hindi ko ginagawa yung dalawang bagay na yun. Bakit? Kasi wala akong kasiguraduhan na bukas buhay pa ako. Pag inabutan kayo ng kamatayan na hindi nyo pa nagawa yun, sorry na lang kayo. Ang sabi ng Bible, sa impyerno tayo. Pero kung gagawin niyo yan habang buhay kayo at di nyo alam kung hanggang kailan kayo mabubuhay, ibig sabihin kung binigyan kayo ng pagkakataon ngayon na gawin yan sa isip nyo, kausapin ng Diyos, gawin nyo na dahil hindi kayo nakakasigurado na hahaba pa ang buhay natin. Okay? Sana pag-isipan nyo mabuti. Tapos yung basahin nyo yung Bible nyo simulan sa Book of John para maintindihan nyo kung ano pang gustong paggawa ng Diyos sa inyo. Okay? Pag-isipan nyo mabuti. Maraming salamat sa pakinig. Sana pag-isipan nyo. Angels sing, oh, glory to